Bagong lipat. Tahimik ang gabi. Tanging tunog ng kuliglig at kaluskos ng dahon sa hangin ang maririnig sa liblib na baryo ng San Rafael. Isang puting van ang dahan-dahang pumarada sa harap ng lumang bahay na tila matagal nang iniwan. Malalaki ang kahoy na poste. Makakapal ang alikabok sa bintana. At ang bakod ay halos gumuho na sa kalumaan. "Anak, nandito na tayo," masayang sabi ni Aling Minda habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Sumilip mula sa loob si Jules, 16 na taong gulang. Tahimik at mahilig sa mga libro. Kasunod niya ang bunsong kapatid na si Ella, 8 taong gulang. Masayahin, ngunit may malalim na imahinasyon. "Ano to, ma? Haunted house?" Biro ni Jules, pero halata ang kaba sa tinig niya. "Hindi sabi ng ahente, mura lang to dahil kailangan lang ng kaunting ayos. Maganda pa nga ang lokasyon," sabi ni Minda. "Lapit lang sa paaralan nyo at tahimik ang lugar." Habang binubuhat ang gamit mula sa van, napansin ni Ella ang isang matandang babae na nakasilip mula sa kabilang bahay. Nanlilisik ang mga mata nito at tila sinusuri sila mula ulo hanggang paa. "Ma, may matandang nakatingin sa atin," bulong ni Ella. Luminga si Minda pero wala na ang babae. "Baka kapitbahay lang na curious. Magsisimula na tayong tumira dito, kaya dapat maging magalang tayo sa kanila." Unang gabi nila sa bagong bahay. Sa kabila ng pagod, hindi agad nakatulog si Jules. May narinig siyang kaluskos mula sa kisame. Akala niya daga, pero nang pakinggan niya ito ng mabuti, parang mga yabag ng paa, mabigat, mabagal. Nagkumot siya ng buo at pinilit na lamang matulog. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, napansin ni Ella na wala na ang kanilang aso. "Ma, si Bantay?" "Baka nakawala. Mamaya, hanapin natin sa paligid," sagot ni Minda. Araw-araw sa tuwing hapon, nakakaramdam ng biglaang lamig si Jules kahit tirik ang araw. Si Ella naman ay nagsimula nang makipaglaro sa isang kaibigan na aniya ay nasa ilalim ng hagdan. "Ano bang pangalan ng kaibigan mong yon?" tanong ni Jules. "Si Lolo Narding. Mabait siya. Sabi niya, dati raw siyang nakatira dito." Napakunot noo si Minda. "Wala namang nagsabi sa akin na may matandang lalaki na namatay dito." Kinagabihan, nagising si Minda sa iyak ni Ella. Nang puntahan niya ito, nanginginig ang bata. "Ma, may lalaki sa ilalim ng kama. Dugo yung mata." Pagtingin ni Minda, wala namang tao. Akala niya bangungot lang ng bata. Pero si Ella, ayaw nang matulog mag-isa simula noon. Lumipas ang ilang araw. Lalong dumami ang hindi may paliwanag na mga pangyayari. Tuwing 3:00 ng madaling araw, palaging bumubukas ang radyo mag-isa. Paulit-ulit ang tugtog. Isang lumang kundiman na tila galing pa noong dekada 50. Si Jules, minsang nahulog ang mga libro sa shelf kahit walang hangin. Nakita pa niya ang anino ng isang babae sa salamin ng banyo. Pero nang lingunin niya ito, wala namang tao.
Ma, may multo dito. Seryosong sambit ni Jules. Tumigil ka nga. Baka dahil sa pagod at stress kaya ganyan ang iniisip mo. Sagot ni Minda. Pero kahit si Minda, minsang nakita ang refleksyon ng isang batang umiiyak sa salamin ng tokador. Isang araw, dumalaw ang matandang babae na unang nakita ni Ella. Siya si Aling Doray, kapitbahay nila. Inay, bakit parang may kakaiba po sa bahay na ito? Tanong ni Minda. Tahimik lang si Aling Doray sa una. Pero kalaunay nagsalita. May mga nauna nang naniraan dyan. Mag-anak din. Pero isang gabi, nawala silang lahat. Bigla, walang bakas. Ang sabi ng iba, kinain sila ng bahay. Nagbibiro po kayo? Hindi, iha. Ang bahay na yan ay sinumpa. Ginawa yan noong panahon pa ng Hapon. Yung orihinal na may-ari, isang albularyo na naging masama. Ginagamit niya ang bahay para ikulong ang mga kaluluwang hindi matahimik. Hanggang ngayon, narito pa sila. Napatingin si Ella sa ilalim ng hagdan. Ma, andyan si Lolo Narding. Galit siya. Napabalikwas si Jules. Sa pagkakataong ito, ramdam na rin niya ang presensya sa bahay. Nakakakilabot, mabigat, parang laging may nakamasid. Nagsimula ang mga atake. Una, nawala sa bantay. Natagpuan nila ang bangkay nito sa likod ng bahay. Wala nang laman ang loob ng katawan. Para bang sinipsip ng kung anong nilalang. Sunod, si Ella naman ay naglalakad habang tulog. Umakyat ito sa bubungan. Buti na lang at naagapan ni Jules. Hindi ko alam paano ako napunta roon. Bulong ni Ella. Nangingilig ang luha. Pinagdesisyonan ni Minda na magsangguni sa pari. Pumunta sila kay Padre Ernesto, ang matandang pari sa bayan. Hindi lang multo ang nasa bahay niyo. Isa itong pugad ng masasamang espiritu. Kailangan itong basbasan. Dinala ni Padre Ernesto ang banal na tubig at nagsagawa ng exorcism sa bahay. Subalit sa kalagitnaan ng dasal, biglang bumukas ang mga pinto. Tumirik ang mata ni Ella at nagsalita sa boses na hindi kanya. Hindi ninyo kami mapapaalis. Sa bahay na ito kami isinumpa. At dito na rin kami mananatili. Nagsindi ng insenso ang pari. Pumutok ang lahat ng ilaw. Umiyak si Ella. Nagsusuka ng itim na likido. Tumilapon si Padre Ernesto at nawalan ng malay. Pinilit ni Jules at Minda na buhatin si Ella palabas ng bahay. Lumipas ang 2 araw at tila na nahimik ang lahat. Hindi na muling narinig ang mga yabag. Wala nang nagpakitang anino. Si Ella ay bumalik sa normal. Baka naman nakalis na sila, ma, ani Jules. Pero isang gabi, habang nag-iimpake si Minda ng gamit, dahil desidido na siyang lumipat, bigla may narinig silang katok. Sunod-sunod, mula sa lahat ng sulok ng bahay. Dingding,
kisame at sa sahig. At sabay-sabay, bumukas ang mga ilaw. At sa bawat kanto ng bahay, may mga multong nakatayo. Mapuputla, duguan ang mata, at nagangalit ang mga ngipin. Si Jules ay sinungguban ng isang nilalang mula sa kisame. Si Minda ay hinila sa kusina. Si Ella ay muling napailalim sa pagkontrol. "Tulong! Tulungan niyo kami!" Sigaw ni Minda. Mula sa ilalim ng sahig, bumangon ang hugis ng isang lalaki. May suot na barong, duguan at nakangisi. Siya si Lolo Narding. "Lahat ng tumira rito, sa amin ang kaluluwa." Dumating si Padre Ernesto. Sugatan pa rin pero determinadong tapusin ang lahat. May dala siyang anting-anting at inumpisahan muli ang orasyon. "Magsilayo kayo sa ilaw. Sa gitna. Huwag kayong hihiwalay," sigaw niya. Habang binabasbasahan ni Padre Ernesto ang bawat sulok, nagumpisa na ang umusok ang mga anino. Isa-isa silang sumisigaw, hanggang sa si Lolo Narding ay unti-unting nasusunog sa sariling galit. Nagliyab ang buong bahay sa huling sigaw ng mga espiritu. "Hindi pa kami tapos!" Sa huli, nawasak ang bahay. Wala nang natira kundi yabo. Lumipat ang pamilya sa bayan. Si Ella ay masigla na. Si Jules ay balik sa pagbabasa. At si Minda ay tahimik ngunit alerto. Isang araw, habang naglalakad sa palengke, napansin ni Ella ang isang matandang lalaki na nakatingin sa kanya. "Ma," bulong niya. "Si Lolo Narding." Ngunit paglingon nila, wala na ito.